So ito ngayon ang tanong, paano tayo maghahanda? Paano na dapat natin paghandaan ang kamatayan? Inshallah ta'ala ibabahagi natin isa-isa. Number 1, al-isti'dad lil maut bit-tawbati as-sadiqah. Yung paghahanda sa kamatayan sa pamamagitan ng pagbabalik loob ng taus-puso. Yung taus-pusong pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung isa sa mga malaking paraan ng paghahanda sa kamatayan. Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. At kayo ay magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, lahat kayo, o kayong mga mananampalataya, upang kayo ay magtagumpay. Sinabi rin ni Allah, o kayong mga mananampalataya, kayo ay magbalik loob sa Kanya ng tunay na pagbabalik loob. Ano yung tunay na pagbabalik loob? Sa palagay ko, napakadami na sa inyo ang nakarinig ng mga kondisyon. Kailangan ikaw ay umamin sa kasalanan mo, magsisi ka, humingi ka ng kapatawaran, mangako ka na hindi mo ito babalikan, at syempre iiwanan mo yung mga nagawa mong kasalanan. So yan ang tunay na pagbabalik loob. Hindi mo pwedeng sabihin magbalik loob ka pero hindi ka aamin. Hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala pero hindi mo iiwan yung ginagawa mong hakak. Hindi mo pwedeng sabihin na magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala pero wala kang intensyon na iwanan na ito. Hindi mo pwedeng sabihin magbalik loob ka kay Allah subhanahu wa ta'ala pero pagkatapos mong iwanan, babalikan mo ulit. Ang tunay na pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, dapat magsisi ka, aminin mo na yung ginawa mo ay kasalanan, iwanan mo yung ginagawa mong kasalanan, ikaw ay mangako na hindi na babalik dito, at huwag mo nang gagawin muli. Hindi mo na siya babalikan. Tayo. Ikalawang paraan para maghanda sa kamatayan. Ikalawang paraan ng paghahanda sa kamatayan. Al-muhafadha ala ada'il fara'id wa ijtinabil muharramat. Yung paggawa at pangangalaga ng mga bagay na inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala at paglayo sa kanyang mga ipinagbabawal. Again, paggawa ng kanyang mga ipinag-utos, yung mga tinatawag na faraid, yung mga wajibat, yung mga obligatories, at paglayo sa kanyang mga muharramat, yung kanyang mga ipinagbabawal. At isa ito sa mga bagay na napakahirap gawin ng mga Muslim. Isa sa mga bagay na hirap yung mga Muslim. For some reason. Ilan ba yung bagay na faraid? Paka-simple. 5. Shahada, salah, zakah, som, hajj. Mula sa 5, 2 yung hindi pwede mawala. Shahada at saka salah. Yung ikatlo, depende kung ikaw ay mayaman, depende kung ikaw may kakayahan. Ika-4, depende kung ikaw ay physically fit, depende kung ikaw ay nasa buwan ng Ramadan, depende kung ikaw ay walang excuse. Ika-5, depende kung ikaw ay physically and financially capable. Pero 2 bagay hindi pwedeng mawala. Shahada at saka salah. Gayunpaman, ito yung pinakamalaking challenge sa mga Muslim sa panahon ngayon, mismo yung salah. Yung libre na bagay. Yung pwede mong gawin na kahit ikaw ay nakaupo, o kahit ikaw ay nakahiga, o kahit ikaw ay nakapikit. Ito yung pinakamahirap sa mga Muslim ngayon. Hindi natin magawa. Allahul musta'an. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith al-Qudsi, at hindi lumapit sa akin yung aking lingkod sa bagay na mas kamahal-mahal sa akin kaysa sa mga bagay na inutos ko sa kanya, yung mga tinatawag na faraid. Aulaha, at ang pinakapangunahin dito yung pagsasagawa ng 5 beses na pagdarasal. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5 salawatin fi kulli yawmin wa layla. 5 beses na pagdarasal sa araw at gabi. Sino man ang magsagawa nito sa oras nito na ito ay tinatawag, ito ay magiging gabay at liwanag sa kanya dito sa mundo hanggang kabilang buhay. At sino man magpabaya nito, siya ay pababayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Kung gusto mo ng gabay, gusto mo na matanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga kabutihan,
gusto mo na ikaw ay mamatay na mananampalataya at hindi ka magkaroon ng takot sa araw ng paghuhukom, ikaw ay magsala. At bukod sa pagsasala, yung iba pang mga gawain na inutos sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na obligado sa atin. Ito nga, yung tauhid, yung shahada, yung zakah pag obligado na sa iyo, yung pagfa-fasting, yung pagsasagawa ng hajj kapag ka obligado na sa iyo. Wajtinab al-muharramat, yung mga paglayo sa mga ipinagbabawal, in tajtanibul kaba'ir ma tanhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kung lalayuan ninyo yung mga major sins na ipinagbawal sa inyo, kayo ay papatawarin sa inyong mga kasalanan. Karamihan ng mga minor sins, mga maliliit na kasalanan, napapatawad yan ng Allah subhanahu wa ta'ala agad-agaran sa pamamagitan ng dhikr, sa pamamagitan ng mga sunan, sa pamamagitan ng mga kabutihan. Nabubura kagad yung mga kasalanan natin ng mga liliit. Pero yung mga malalaking kasalanan tulad ng mga major sins na pagnanakaw, ang zina, ang pagpatay, maging yung mga shirk, yung mga pagsumpa sa ngalan ng ibang Panginoon liban kay Allah subhanahu wa ta'ala, o pag-aalay sa mga Diyos-Diyosan, yan ay mga major sins na maaaring hindi mapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala, at katulad ng sinabi natin, maaaring maging dahilan para ipasok ng tao sa impyerno. So itong mga kabair na ito, isa sa mga bagay na pumipigil para matanggap yung ating mga kabutihan. At alam natin yan, mayroong mga gawain ng mga muharramat, mga ipinagbabawal na nagiging sanhi para hindi tanggapin yung ating mga sala. Mayroong mga muharramat, mga ipinagbabawal na magiging sanhi para ipambayad doon sa ating mga kasalanan sa araw ng paghuhukom. Isipin mo, marami kang nagawang hasanat, pero titimbangin ng Allah subhanahu wa ta'ala yung iyong mga gawain, at nagkataon mas marami kang nagawang kasamaan kaysa sa kabutihan. At ito yung challenge sa mga taong mayroong posisyon. Usapang eleksyon, kapag ka mayroong kang posisyon, alhamdulillah, mayroong kang kakayanang gumawa ng maraming kabutihan para sa maraming tao. At the same time, which is most likely, mas marami yung chance at opportunities na makakagawa ka ng kasamaan, kawalan ng katarungan at kasalanan sa mga taong iyong pinaglilingkuran, na bagay na sisingilin nila sa iyo sa kabilang buhay. Malaya kang sumuway dito sa mundo dahil walang ibang nagbabantay sa iyo, walang ibang nakakakita sa iyo minsan ng mga tao, pero si Allah subhanahu wa ta'ala nakikita kanya, at meron siyang mga pinagbantay sa iyo ng mga anghel 24/7 nagsusulat sa iyong mga talaan ng iyong mga gawain. So number 1, ito rin sinabi natin, ay ang pagsasagawa ng pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung taus-pusong pagbabalik loob, yung tauba. Binanggit natin yung mga kondisyon. Number 2, pagsasagawa ng mga obligasyon natin sa Islam, at yung paglayo sa mga ipinagbabawal. Ustad, paano kung mayroong mga ipinagbabawal na sabihin na natin dito nakasalalay ang aking hanap buhay? Binanggitan natin to before, I believe. Naway tulungan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong suliranin, pero marami ang pamamaraan na si Allah subhanahu wa ta'ala nagbibigay ng biyaya sa tao. Ardullahi wasi'a, ang mundo ni Allah subhanahu wa ta'ala, nilikha niya sa ating mundo ay malawak, kaya maaari tayong maghanap at magsaliksik ng hanap buhay na halal, na walang kinalaman sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlong paraan ng paghahanda sa kamatayan, al-musabaqa ilal khairat wal a'malus salihat, ang pagpapaligsahan sa paggawa ng kabutihan, at pagbibigayan. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fastabiqul khairat, isa ito sa mga bagay na inuutos sa atin na magunahan tayo, magpaligsahan tayo, hindi sa pagkuha ng mundo, bagkus sa paggawa ng kabutihan. Sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat wal ard u'iddat lil muttaqin. At kayo ay magmadali tungo sa kapatawaran ng inyong Panginoon, at ang paraiso na ang lawak nito ay ang kalangitan, mga kalangitan at kalupaan. Hinanda ito para sa mga taong may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa mga bagay na sabihin natin nawala sa mga tao ngayon yung pagpapaligsahan sa kabutihan. Ang mentality ng tao ngayon, if someone can do it, let them do it. Kapag may kinalaman sa paggawa ng kabutihan, sa sadaka,
Sa hasanat, inuutosan tayo ng Islam na magpaligsahan, magunahan. At ganito ang enthusiasm ng mga sahaba na wala sa atin. Sabi ko, ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. Sila ay nagpapaligsahan sa kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala. May uutos ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bawat isa sa kanila nagtataas ng kamay. Sino sa inyo ang pwedeng gumawa nito? Ako, ya Rasulullah. Kahit na ang kapalit nito ay kamatayan, kahit na ang kapalit nito ay pagkawalan ng buhay. Ito yung pagmamahal at pagpapaligsahan ng mga mananampalataya noong panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upang sila ay magkaroon ng maraming kabutihan na babaunin nila sa araw ng paghuhukom. Tayo hindi. Kung mayroong ibang kayang gumawa, mayroong kayang magbigay, o nagsadaka na si fulan, ay hindi na ako magsadaka. Nagbigay na siya. Hindi. Dapat kung mayroong magsadaka, lillah, alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi para pagpapataasan, hindi pagyayabangan. Alang-alang kay Allah, mas higitan mo ito. Parang yung ginagawa ni Umar bin al-Khattab kay Abu Bakar radiyallahu anhu, pero hindi siya nag-succeed. Kasi grabe talaga yung pakikipagpalisahan ni Abu Bakar radiyallahu anhu sa kabutihan. So dapat ganun din yung mindset natin. Ika-4 na paraan ng paghahanda sa kamatayan ay yatazawwada min al-ilmi an-nafi'. Yatazawwada min al-ilmi an-nafi'. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allah, turuan mo kami kung ano yung bagay na makakabuti sa amin, at gawin mo makakabuti sa amin yung bagay na itinuro mo sa amin. So isa ito sa mga bagay na dapat gawin ng isang Muslim. Ikaw ay magbaon ng kaalaman. Huwag mong hayaan yung sarili mo na mamatay na isang mangmang. Huwag mong hayaan na ikaw ay mamatay na walang alam. May mga tao tumanda na lang hanggang ngayon hindi pa rin nila alam yung meaning ng Suratul Fatiha. Isipin mo yon for 30 years, 20 years, 40 years, 50 years, 60 years na dadatnang ka na ng kamatayan, tapos tatanungin ka na ibig sabihin ng alhamdulillah rabbil alamin, hindi mo alam. Hasya lillah. Nakakahiya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ninanais ni Allah ang kabutihan para sa isang tao, ipapaintindi sa kanya ang relihiyon. Kung hindi mo naintindihan yung religion mo, yung mga basic na mga bagay sa iyong pananampalataya, hindi mo naintindihan kung ano ang Islam, hindi mo naintindihan kung bakit ka nagsasala, hindi mo naintindihan ano yung mga bagay na dapat gawin sa iyong pananampalataya bilang isang Muslim, yan ay palatandaan na hindi nais ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa iyong kabutihan. Kung ninais ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong kabutihan, ipapaintindi niya sa iyo ang relihiyon. Walakin na aktharan na sila ya'lamun. Subalit karamihan sa mga tao, pinipili nila na sila ay maging mangmang. Huwag niyo sabihin na hindi kasi ninais ni Allah. Hindi, kasi pinili mo na ikaw ay walang alam. Lalo na sa generation natin ngayon. Sa generation na meron tayo ngayon, lahat ng bagay pwede mong matutunan. So katulad ng ginagawa ninyo, alhamdulillah. Pwede tayong sumali sa mga GC, pwede tayong manood sa mga video, sa live, pwede tayong makinig sa YouTube, sa MP3 ng YouTube, sa audio ng YouTube, meron ding mga videos. Pero yung tao, pinipili niya na maging mangmang. Dahil para sa kanya, hindi yan ganun ka-importante. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Itong karamihan sa mga tao, majority of the people, this is already expected. This is already expected. Kaya nga maraming papasok sa impyerno. Bakit? Expected na alam nila yung karamihan ng mga bagay na may kinalaman sa mundo, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Subalit sa kabilang buhay, wala silang nalalaman. Ilan sa mga Muslim ngayon, tanungin mo, kapag namatay ang tao, mayroong itatanong sa kanya na 3 katanungan sa libingan. Sabi sa isang hadith, 4. Ano yung mga katanungan na yun? Ano kasagutan? Tanungin mo, hindi nila alam ang sagot. Napakadaming Muslim ganito. Napakadaming Muslim ang ganito. Pinanganak na magulang Muslim, akala niya ililigtas siya ng kanyang dugo, o ng kanyang tribo, o ng kanyang pamilyang pinanggalingan sa araw ng paghuhukom. Ang importante, pinanganak na Muslim. May mga nakilala ako before, sabi nila, I'm a Christian Muslim. What?
Ano yung sabihin ng Christian Muslim? Sabi niya, yung parents ko Muslims, pero I am converted into a Christian. Waliyadu billah. Walang ganun. Ha? Kung ikaw ay naniniwala na Kristiyano ka kahit ang tatay mo Muslim, nanay mo Muslim, ikaw ay Kristiyano. Ikaw ay hindi kabilang doon sa mga Kristiyano. Hindi ka isang mananampalataya.